Mali at kasinungalingan, yan ang buwelta ni Senate President Cheese Escudero sa mga nagpapakalat na may mga blanco sa pinirmahang 2025 national budget. Magain na lang daw ng kaso mga kumukwestiyon para magkaalaman. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Sa gitna ng pagkwestiyon sa 2025 national budget, may banat si Senate President Cheese Escudero kay Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na nagsiwalat na may mga blanco o manong halaga sa Bicameral Conference Committee report. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran. Wala pang dineklarang unconstitutional na Bicameral Conference Committee report. Paglilinaw ni Escudero, hindi ang enrolled bill ang kumakalat na may mga blankong items. Hindi yan ang kopyang isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos na pinirmahan niya. Kaya ang tanong ni Escudero, ano ang kinikwestiyon ni Ungab? Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Iba naman ang nakita ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. 14 na blanco raw ang nakita niya sa pagbusisi sa niratipikahang kopya ng BICAM report sa 2025 national budget. 8 raw sa mga blankong ito ay sa ilalim ng opisina ng kalihim ng Department of Agriculture. May 2 rin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Isa sa Philippine Coconut Authority, isa sa National Irrigation Administration, at 2 sa Unprogrammed Appropriations. Very disappointing to know na totoo na yung BICAM report na nakarating sa mga mababatas na niratify ng House at ng Senate ay may mga blank. Giit ni Manuel, importanteng malaman kung sino ang naglagay ng halaga sa mga blankong ito. Sa batas sa falsification of legislative documents, maaaring makulong ng hanggang 6 na taon at multang hindi bababa sa 1.2 million pesos ang gagawa nito ng walang pahintulot. Panawagan din ni Manuel sa mga kapwa kongresista na miyembro ng BICAM magsalita na. Ayon naman kay dating Senator Ping Lacson, dapat mabusisi ito ng maigi. Kung ang enrolled bill daw ay iba sa ratified BICAM report, ang Kamara raw na in charge sa pag-imprenta ang dapat magpaliwanag. Ganyan daw ang nangyari noong 2019 na maraming na-veto sa budget nang madiskubre na may mga maanomalyang pinasok sa printed enrolled bill na wala naman sa ratified BICAM report. Hanggang ngayon, wala pa ring pahayag ang nagbitiw na chairman ng House Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Tikom din ang ibang miyembro ng BICAM Committee tungkol sa issue. Hamon ngayon ni Escudero at iba pang mambabatas, pwede namang magsampa ng kaso sa korte ang mga kumikwestiyon sa 2025 national budget. Is it highly irregular na may mga pinipirmahan na blank? Pero alam mo, 2 magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco, yung GAA mismo na napirmahan. Yung enrolled bill, nakita niyo po ba yung enrolled bill? O naman? Wala na po siya. Wala. Kasi syempre nga, yung napirmahan, may, napuno na eh. No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco dun and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yun, wala namang blanco. So tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco dun sa na-enroll bill namin. Namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala namang basis? Sa totoo lang, kaya hindi sa iniiwasan do. Marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang. Di ba, na lahat ng sinabi niya ito totoo na hindi ko kinoconsider sa kanya. Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung enrolled bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun.